Alright, mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, mukhang mas mauurat dito itong si Senator Rodante Marcoleta. Biruin nyo ba naman, ipinakita na po ni Senator Kiko Pangilinan ang kanyang posisyon dito nga po sa investigative body patungkol nga po dito sa flood control anomalies. Alam nyo naman, di ba, na ang ating presidente, abay, gusto na po magkaroon ng independent body. Actually, gumagawa na nga sila ngayon ng executive order. Di ba? Malalaman na lang natin yan kapag na-finalize na. So ngayon, dahil nga sinabi din ng ating presidente, kasi mahirap naman kung moro-moro yung investigation. Mahirap naman kung puro lang pasikat yung mangyayari dyan, di ba? Mahirap naman kung yung mga mag-interview dyan, mag-investigate dyan, abay gusto lang makakuha ng popularity. Ngayon, ang mangyayari dito, merong mapapanagot kasi sinabi na nga din ng ating presidente na gusto niyang magkaroon ng subpoena power. Which is, you know, pag merong subpoena power, nandoon yung ngipin. 'Di ba? Nandoon yung tinatawag na lakas ng isang investigasyon na literally merong mapapanagot. Kasi hindi ka naman pwedeng humindi eh. Hindi ka naman pwedeng magtago. Kasi pag magtago ka, meron kang pananagutan. Kaya nga gusto ng ating presidente na magkaroon ng subpoena power and then kapag na-finalize yan, boom! Diyan na magkakaalaman. Ngayon, nagsalita itong si Kiko Pangilinan. Sabi ni Senator Kix, if the president creates such a body, we are willing to author a law to provide the commission with such subpoena power. Otherwise, such a commission may not be able to compel the attendance of witnesses nor the submission of document and such became ineffective. Heads should roll. At dapat mauwi itong flood control scams of plunder case filed before the ombudsman. So, kitang-kita ang posisyon ni Senator Kiko Pangilinan na suportado niya, mga minamahal, itong investigative body ng ating presidente. Biruin mo handa siyang magpasa ng batas para bigyan ng subpoena power ang probe body. Siyempre, kung walang subpoena power, is paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na baka maging walang silbi itong komisyon na ito, itong independent commission. Toothless, di ba? Walang pangil. And itong investigasyon na to, you know, kailangan talaga dapat mahantong sa kasuhan, merong mapanagot, merong mag-guilty, merong, you know, kakasuhan, 'di ba? So, maliwanag, 'di ba, ang gustong mangyari ni Senator Kiko Pangilinan na hindi dapat ito moro-moro lang. Dapat merong mapanagot. So, yung punto niya dito, kung talagang seryoso sa paglilinis, dapat merong kapangyarihan ang investigasyon. And sobrang perfect ng tandem ni Kiko Pangilinan at ng ating presidente. Siyempre, si PBBM, siya po ay isang executive. 'Di ba? Gumagawa siya ng hakbang. Ito namang si Senator Kiko Pangilinan, legislative. Handang sumuporta, 'di ba? Para dito sa batas at nang maging epektibo ito. So kapag nagtulungan ang dalawang sangay ng gobyerno, makikita ninyo na pulido ang magiging aksyon, pulido ang magiging resulta. Hindi sisihan, kundi solusyon ang makikita natin dito sa mangyayaring investigasyon. So, ngayon, ano ba yung aasahan natin dyan, mga minamahal? Yung variance, di ba? Kapag nagkaroon ng subpoena power, nandoon automatically ang transparency. Di ba? Makikita talaga natin kung saan napunta ang pera. Pangalawa, accountability. Di ba? Mahihila ng investigasyon ang mga kontraktor ng mga sangkot. Dito nga po sa mga flood control anomaly. And also, yung mga opisyales. Hindi lang yung DA, hindi lang yung senador, hindi lang yung kongresista, lahat sila mahahatak at merong pananagutan. Pangatlo, bukod sa transparency, sa accountability, ano pa? Ano pa mga minamahal? Siyempre, nandoon ang justice. Kung may plunder, dapat merong makulong. And also, this is a protection. Dito nga po sa ating presidente, kasi biruin nyo ba naman, yung problema ng kabila, dala-dala pa ni PBBM. Kaya ito,
itong investigation na to, hindi lang to magkaroon tayo ng justices, magkaroon tayo ng transparency or ng accountability, mapoprotektahan din ang sangay ng gobyerno. Hindi mapapahiya ang administrasyon kung maagang mahuhuli ang mga gumawa ng anomalya. Hindi yung literal na mapoprotektahan ito si President Bongbong Marcos, ha? Hindi ganun yon. Ang tinutukoy dito, mapoprotektahan ang administrasyon at mapapahiya, mapapanagot, mabibigyan ng sapat na hustisya ang mamamayang Pilipino dito sa mga putangay ng kontraktor, district engineer, senador, kongresista, o kung sino pa mga jablo demonyo na yan, mapapanagot. Diba? So tandaan ninyo mga minamahal, ang taong bayan ang palaging talo kapag walang mapapanagot. Talo tayo sa mga ghost project. Talo tayo sa mga overpricing na ginagawa nila. Talo tayo sa double-funded na mga project. So at the end of the day, dapat tayo mismo, mamamayang Pilipino, sumuporta, tumingin, kumilatis. So sa ginawa ni President Bongbong Marcos, wala tayong choice kundi bigyan natin to ng pansin, suportahan natin, at tulungan natin kung meron man tayong nalalaman. Kunyari, taga Bulacan ka, meron ka nalalaman, merong website ang ating presidente na kung saan pwede kang magsulat doon nang hindi mo name drop yung pangalan mo as long as nandoon yung mga ebidensya and safe ka. Sa madaling sabi. Kaya kung merong solusyon na ginagawa ng ating presidente, tayo po ay nagpapasalamat kasi ang kanyang ginagawa ay hindi lamang po ito simpleng bagay. Ito po ay kailangan ng, pagtsatsaga, kailangan ng oras, talagang lahat ilalaan mo dito. Kaya sobrang thankful tayo na tinutukan ito ng ating presidente. So ngayon, mapapanagot ang may sala at masusolusyonan ang problemang nakikita natin. So, ang kailangan lang natin dapat gawin ay suportahan itong ating presidente. Dahil seryoso po ang ating Pangulo na tapusin ang anomalya dito nga po sa flood control. At kahit pa nasa oposisyon itong si Kiko Pangilinan, ipinapakita niya na kung tama ang hakbang ng ating administrasyon, handa siyang sumuporta. Ganyan po ang totoong senador. Walang kinikilingan, walang biases, walang pinoprotektahan, talagang literal na serbisyo lang para sa mamamayang Pilipino. Taxpayer kami, tangina, binabayaran namin kayo, tapos hindi kayo nagtatrabaho. Ano, gagayahin niyo si Robin Padilla, asong ulol? Gagayahin niyo si Robin Padilla na okay lang na matawag na aso kasi sobrang hangang-hanga, sobrang galing na galing siya dito kay Duterte? Hindi gano'n ang totoong senador. Ang totoong senador, kahit ikaw ay oposisyon, kahit magkalaban kayo before, kung ikaw ay talagang gusto mong makatulong, kung tama ang ginagawa ng administrasyon, bakit hindi mo suportahan? 'Di ba? Kaya mga kababayan, ito ang dapat nating ipaglaban. Una, yung variance. Pangalawa, yung bigyan ng subpoena power ang probe body. At pangatlo, siguraduhin merong mapanagot. So, huwag nating mahayaan na mabura itong issue na to. Kung kailangan nating palaganapin, kailangan nating araw-arawin, then why not? Diba? Kasi magiging cycle lang to taon-taon kung hindi po natin ito pupuksain. Kung talagang gusto natin ng pagbabago, suportahan natin ang ginagawang probe ng ating presidente para po sa transparency, para po sa accountability. So, kayo, mga minamahal, ano yung masasabi nyo dito sa posisyon ngayon ni Senator Kiko Pangilinan? Para sa akin, the best. The best itong si Sir. Talagang wala din siyang pinapalagpas. Just like President Bongbong Marcos, walang pinapalagpas. 'Di ba? So, alright kayo. Ano yung masasabi ninyo? Sa tagal ba naman ng problema natin sa Ghost Project, overpriced na mga kontrata, sobrang taas ng presyo kumpara sa aktual, 'di ba? Hindi nag-i-exist. So, tagal na tong problema. Simula pa nga panahon ni Digong. Although, panahon pa nga din to ni Benigno Aquino. Ngayon, na tinutukan ng ating presidente, isa lang yung dapat natin gawin. Walang iba kundi suportahan para po sa ikabubuti ng ating bayan at nang sa gayon, hindi na po tayo nananawagan kada baha, 'di ba, na nasaan napunta ang pera ng gobyerno. Hindi lang yung edit-edit eh. Kung pwedeng batuhin nyo na, 'di ba? Mga minamahal, katulad ng ginawa ng ilang mga protestante, yung DPWH mismo binato nila, and deserve naman 'yun ng DPWH na mabato sila ng mamamayang Pilipino, 'di ba? And also, mga nakasira din diyan yung mga appointee ni Digong eh.
Sinisira nila yung cycle ng ating presidente. Yung mga dating appointee ni Digong na ngayon nag-i-exist pa rin, sila yung kumukupal sa ating administrasyon. Yun yung totoo dyan. Kaya huwag kayong magpapaniwala. 'Di ba? Nasa panahon daw ni President Bongbong Marcos nangyari lahat ng ito. Hindi. Umamin nga si Diskaya, panahon ni Digong eh. 'Di ba? So kayo, ano yung masasabi ninyo? Anyway, it's me again, mga minamahal alisyo nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Ingat mga kababayan.